Hello sa lahat! Maligayang pagbabalik sa ating channel, kung saan binibigyang liwanag natin ang mahalagang paksa sa kalusugan. Ngayon, haharapin natin ang isang malaking maling akala, ang ideya na ang stroke ay problema lamang ng mga nakatatanda. Manatili kayo habang tinatalakay natin ang mga maling paniniwala, nagbabahagi ng mahalagang impormasyon, at nag-aalok ng mga tip para mapanatiling malusog ang inyong utak sa anumang edad. Una sa lahat, ano ang stroke? Isipin ang isang abalang lungsod, ang inyong utak. Ngayon, isipin kung isang araw, ang isang pangunahing daan ay naharang. Humihinto ang trapiko, at hindi makakuha ng mga kailangan nilang supply ang mga bahagi ng lungsod. Sa utak, maaaring mangyari ang harangan sa daan na ito kapag naputol ang daloy ng dugo. Kung walang oxygen at nutrients, nagsisimulang mamatay ang mga selula ng utak, at maaari itong makaapekto sa paggalaw, pagsasalita, paningin, at higit pa. Bagamat totoo na tumataas ang ating panganib habang tayo ay tumatanda, dahil sa habang buhay ng mga gawi at pagbabago sa kalusugan, hindi lamang ang mga matatanda ang target ng stroke. Maaari itong mangyari sa anumang edad, kahit sa mga kabataan. Pag-usapan natin kung bakit at ano ang maaari nating gawin. Ang ilan ay iniisip na ang stroke ay problema lamang ng mga matatanda. Ngunit ito ay isang mapanganib na maling akala. Ang stroke ay maaaring tumama sa kahit sino, at ipinakikita ng mga kamakailang uso na tumataas pa ito kahit sa mga mas bata. Bakit? Ang mga kadahilanan tulad ng paninigarilyo, hindi aktibong pamumuhay, mahinang dieta, labis na katabaan, mataas na presyon ng dugo, at diabetes ay may papel na ginagampanan. Kahit ang ilang partikular na gamot, tulad ng mga birth control pills, ay maaaring magpataas ng panganib para sa mga kababaihan na wala pang 35. Narito ang isang nakakatakot na katotohanan, mga 1 sa 3 tao na nakakaranas ng minor na stroke o babala na senyales na tinatawag na TIA ay magkakaroon ng mas malalang stroke sa paglaon. Ito ay nagpapahiwatig na mahalaga ang mabilis na pagkilos, hindi lamang para maiwasan ang isa pang stroke, kundi para maiwasan din ang pangmatagalang pinsala. Kung ikaw o may kakilala kang nagpapakita ng sintomas ng stroke, kahit na mga banayad na sintomas, oras na para kumilos. Ang mabilis na paggamot ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang pag-iwas sa stroke ay hindi nangangailangan ng sobrang lakas. Ang simpleng pagbabago sa pamumuhay ay maaaring makabuluhang mabawasan ang iyong panganib. Narito kung paano. Kumain ng matalino, bigyang pansin ang prutas, gulay, buong butil, at lean proteins. Bawasan ang masasamang taba at asin. Mag-ehersisyo pa. Layunin ang hindi bababa sa 150 minuto ng katamtamang aktibidad lingguhan. Mas madali ito kaysa sa inaakala mo. Panatilihin ang malusog na timbang. Ang maliliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at mabawasan ang iyong panganib sa stroke. Itigil ang paninigarilyo, mahirap, ngunit may tulong na available. Hindi ka nag-iisa sa bagay na ito. Uminom ng katamtaman, ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magpataas ng iyong presyon ng dugo. Mas kaunti ay mas mabuti dito, at huwag kalimutang regular na magpa-check up. Ang pamamahala sa mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo at diabetes sa tulong ng iyong doktor ay susi. Hindi alintana ng stroke kung gaano kakatanda, ngunit kami ay nagmamalasakit. Sa pag-unawa sa mga panganib at pagkilos, maaari nating protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa anumang edad. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang iyong kalusugan ay iyong yaman, at ang pagkilos ngayon ay iyong tagumpay laban sa hinaharap na pagsisisi. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at katotohanan. Kita-kits sa susunod na video.